Magandang gabi po sa ating lahat. Maganda po ba ang ating gabi? Una sa lahat, binabati ko po kayo sa inyong ika-70 anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong parokya. Kaya palakpak naman tayo, mga taga Holy Family. Ang inyong parokya ay halos kasing edad ni Father Boy Makabenta. At alam niyo ba, hindi pa. Paglipas ng halos 30 taon, itinatag naman ang bahagi ng Holy Family na ngayon ay St. Paul the Apostle Parish. Kaya nabawasan ang inyong lupain nung may tatag ang St. Paul the Apostle. Kaya muli, binabati ko kayo ng happy anniversary. At ako rin ay nagpapasalamat dahil kahit ako ay nasa dulo ng walang hanggan, napasama pa ako sa listahan ng inyong mga magmimisa. Sa katunayan, sa sobrang layo ko, nung 1 linggo pa ako umalis. Pagdating ko dito, 1 araw ako paikot-ikot. Hindi ko malaman kung saan ako dadan, puro one way. Kaya maraming salamat po at naging bahagi ako ng inyong mahalaga at importanteng pagdiriwang. Napakaganda ng ating kapistahan ngayon, yung pagtatampok ng banal na krus o yung Triumph of the Cross ay akmang-akma ito sa ating tema. Ano yung tema natin? HOFAM, isang parokya, isang pamilya. Mag-umpisa tayo sa ating ebanghelyo, yung pagtatampok ng banal na krus. Alam niyo po ba, yung banal na krus, yan ang tanda ng ating pagiging Kristiyano. Di po ba? Yan ang tatak, yan ang tanda ng ating pagiging Kristiyano. Kaya nung tayo ay bininyagan, yun ang unang-unang itinatatak sa ating mga noo, yung krus. Kasi yun ang magiging sagisag ng ating pagiging Kristiyano. Yun nga lang, itong tatak na ito ay hindi ito naiintindihan ng lahat. Kasi daw tayo, mga Katoliko, wala na tayong ibang ginawa kundi ipangalandakan yung pagkamatay at pagpakasakit ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo daw ay mga sadista. Nabuhay na ang ating Panginoon ng matagal, yan pa rin ang ating paulit-ulit na ginagawa. Ang ipamukha sa mga tao ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Tandaan po natin, mga kapatid, nung itinatag ng ating Panginoon sa Kristo yung banal na Eucharistia, ano ang sabi niya sa kanyang malagad? Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, gagawin natin yon. Kung pwede lang araw-araw, inaalala natin ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Mga kapatid, ang sabi nila, ang krus daw ay patron ng mga martir, lalo ng mga asawa ng mga martir, yung mga nagtitiis dyan ng walang humpay. Naniniwala po ba kayo? Hindi naman siguro. Ang sagisag o sinasambolo ng krus, mga kapatid, ay hindi ibig sabihin na dapat ipako tayo sa krus. Hindi ganon. Ang sinasagisag o ang mensahe ng banal na krus ay si Kristo, kahit sa kamatayan, niyakap na ito para ipakita sa atin na mahal tayo. Bakit? Kasi nung minumura pa lang siya ng mga Hudyo, pwede naman siya magalit dun eh. Pwede naman magbabaan yung mga anghel niya para sunugin yung mga salbahe na yon. Nung nilalatigo siya, ay naku, lalo na. Baka pati mga kaparian nun ay sinunog na rin niya sa galit. Pero lahat ng yan,
inangkin niya, tinanggap niya ang mga pagdurusa na hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit. Ang tanong, bakit? Kasi po, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Ayaw niyang masaktan tayo nang dahil lang sa kanyang galit o kaya paghihiganti. Kaya ang krus, mga kapatid, hindi yan pagiging sadista. Yan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun ang mensahe ng sakripisyo. Di ba yung mga magulang, kapag tunay na nagmamahal, lalo na sa kanilang mga anak, ay talagang paulit-ulit natin narinig ang mga salitang, gagawin ko lahat alang-alang sa aking mga anak. Di ba kahit isusubo na lang yung pagkain, ibibigay pa sa kanyang anak. Bakit? Yan ang sakripisyo. Yan ang bunga ng pagmamahal. Kaya itong tagumpay ng krus, hindi dahil sa nagwagi si Kristo sa muling pagkabuhay. Habang ipinapako pa lang siya sa krus, naabot na niya ang tagumpay. Hindi pa tayo dumarating sa sa linggo ng pagkabuhay. Nung siya ay ipako sa krus, ano na siya? Panalo na, wagi na ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating unang pagbasa, yun ang sumasalamin sa banal na krus. Ano ang sabi ni Yahweh kay Moises? Gumawa ka ng hugis ng krus, ilagay mo yung ahas. At kung sino man ang titingin, gagaling ang anumang karamdaman. Ang ahas, mga kapatid, tanda rin yan ng kamalasan, kasalanan. Pero yung ahas, naging simbolo rin ng kanilang kagalingan. Ano ang ibig sabihin nito? Yung ating mga pagdurusa, yun din ang nagiging daan sa ating kaligtasan. Kasi kapag hindi natin tanggapin ng buong puso at kalooban ng ating pagdurusa, nagiging mitsa yan, nagiging salot yan sa ating buhay. Sa halip na maging mapalapit sa Diyos, napapalayo tayo. Kasi nagdududa tayo, nagagalit tayo sa Diyos. Pero kung tinatanggap natin ang ating mga pagdurusa bilang bahagi ng ating paglalakbay at lalo manalig sa Diyos, yun, nagbubunga ito ng kaligtasan natin. Kaya ng unang pagninilay na nais ko lamang ibahagi, yung pagtatampok ng krus o yung tagumpay ng banal na krus. Pangalawa naman, yung inyong pagiging isang parokya, isang pamilya. Alam niyo po, hindi pa. Madali lang ito sabihin di ba? Isang parokya, isang pamilya. Ang ganda. Pero kung titingnan natin yung ating pakikitungo sa isa't isa, sa ating mga kasamahan dito sa simbahan, nagkakaisa ba tayo? O isang pamilya ba tayo? Bago natin maabot yung tinatawag na isang pamilya bilang isang parokya, ano yan? Napakahirap maabot yan. At hindi yan madaling gawin. Yan ay nagagawa ng bawat isang miyembro ng parokya. At paano siya maging bahagi ng isang malaking parokya, isang pamilya, dapat ay maging buhay ang kanyang espiritual na pamumuhay. Yung tinatawag na spiritual life. Kasi kapag buhay ang ating spiritual na buhay, pamumuhay, diyan nakikita natin yung magagandang bagay sa ating parokya. Kahit may mga pangit na nangyayari, pero mas nangingibabaw pa rin yung magaganda. Kaya nga, yung mga miyembro ng ating parokya na malalim ang espiritual na pamumuhay, sila yung mga tahimik lang na gumagalaw, nagbibigay, na hindi kinakailangan pasalamatan, tumutulong na hindi pinagsasabihan,
At kapag may nakikita silang mali, ay sinisikap na ayusin na hindi lalong lumaki ang gulo. Sa madaling sabi, mahal nila ang kanilang parokya. Diyan, kapag meron kayong isang miyembro ng parokya, sa parokya na ganon, at kapag dumami sila, na paro-pareho ang pag-uugali at inaasal, yan, masasabi natin na iisang parokya, iisang pamilya. Kumbaga nag-uumpisa yan sa bawat miyembro ng parokya. Pero siyempre, hindi rin maiaalis natin yung mga katanungan na, paano si Father? Anong papel niya? Paano si Father kung siya ang sanhi ng pagkakasira-sira ng parokya? Paano si Father kung siya ang sagabal sa pagiging isang parokya? Nangyayari din yan minsan. Nangyayari din yan minsan. Pero hindi yan tumatagal. Nangingibabaw at nangingibabaw pa rin ang kalooban ng Diyos kapag nagsasama-sama ang mga magagandang hangarin, yung magandang pananampalataya at matibay ang pananalig sa Diyos at may pagmamahal sa parokya. Doon, maabot ang tinatawag na iisang parokya, iisang pamilya. Sa maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, kayo na mga aktibo dito sa simbahan, kapag totoo, tapat ang inyong paglingkod at pagtulong, mas marami kayong blessings na natatanggap. Maniwala kayo, marami kayong blessings na hindi yun na napapansin, pero natatanggap ninyo yan dahil meron kayong malasakit at pagmamahal sa inyong parokya. Kasi ang Diyos, kapag nagbibigay tayo, hindi pwede na walang biyaya. Hindi pwede na walang kapalit. Diba? Ano ang sabi niya? Kahit na magbigay kayo ng isang basong tubig sa kapwa, sa aking ngalan, hindi hayaan ng amang nasa langit na nakakakita sa iyo ng lihim. Meron at meron tayong blessings. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda talaga ang mayroong tinatawag na community. Yun nga lang, kapag meron tayong community, we have to give our best, not our worst, not our good, but our best. Kasi kung minsan, ang ibinibigay natin, yung mga tira-tira, yung mga walang silbi, at hindi na nagagamit, hindi yon. Kapag para sa Diyos, we should always give our best, not our good, not our better, but the best. Bakit? Kung nagagawa natin yan sa ating trabaho, sa ating personal na buhay, if we can give our best, why can't we not give our best to the Lord, who is the source of all blessings? Ngayon, kapag binibigay natin ang best natin sa simbahan, definitely, itong Holy Family will become the best. Kasi lalabas at lalabas yung the best. Pero kung ang pag-iisip ay, okay na yan, tama na yan, bahala na sila dyan, ay huwag tayo mag-isip na umasa na magiging the best ang Holy Family. Basta lagi natin isipin, every time we do it for the Lord, we must give our best. Because the moment we give our best, our blessings are also the best. Amen. Magsitayo po ang lahat. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.
mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.